Ang walang kapantay na Panginoon ng angkan ng Daxiao ay kumilos at nagpakawala ng isang atake, ang dakilang makalangit na kuko, Datianzao. Sa sandaling iyon, papalapit si Kinnan, at sakto namang lumabas si Mingwang. Nang makita ang paparating na atake, may paghamak siyang nagtanong, "Iyang mga mumurahing pakulo, ipagyayabang mo pa?" Pagkasabi nito, agad siyang sumuntok at pinigilan ang atake ng kalaban. Nang makita ito, nagulat ang kalaban. Mayroon palang napakalakas na sinaunang Dao artifact sa loob ng katawan ng taong ito, naisip niya. Sa kabilang panig, ang walang kapantay na Panginoon ng angkan ng Xingkong ay gumawa ng isang sword seal at nagpakawala ng isang dalaw. Sa apat na direksyon ng mabituing kalangitan, lahat ng bagay ay yumuko. Isang atake ng espada ang direktang tumama kay Kinnan, na may bumubulusok na sword intent. Biglang tumayo ng tuwid si Kinnan. Sumigaw siya ng malakas, "Wadaok yan, sunugin ang lahat." Pagkatapos, ibinuka niya ang kanyang bibig at nagbuga ng isang daluyong ng apoy. Tinangay ng apoy ang atake ng espada ng kalaban. Matapos mabigo, nabiglang sumigaw ang walang kapantay na Panginoon ng angkan ng Xingkong. Paanong mayroon kang ganyang kalupit na apoy sa iyong katawan? Sa pagkakataong iyon, lumundag ang walang kapantay na Panginoon ng angkan ng Daxiao at sinabi, "Hindi nakapagtataka na hinahamon tayo ng taong ito, mayroon pala siyang ganyang kalupit na apoy na sinasandalan." Sinabi ng Panginoon ng angkan ng Xingkong sa kanyang kasama, "Kapatid na Dao, mamaya ay asa ako sa iyo." Sa kabilang banda, napabulala si Ouyang An, napakalakas talaga. Naisip niya, ngunit, sino kayang pambihirang henyo ng sekta ng Kyongyutai Huang ang taong ito sa aking harapan? Sandali, huwag sabihin ang taong nakamaskara ay siya. Naaalala ko na noong nakaraang taon, may dalawang pambihirang henyo na umabot na sa antas ng walang kapantay na Panginoon. Ang apat na natitira ay hindi pa dapat nasa oras upang umangat sa antas na ito. Siguradong hindi sila yon. Ang mga manonood, habang pinapanood si Kinnan na labanan ang dalawang walang kapantay na Panginoon, ay agad na nagbulungan. Sino ba talaga ang taong ito? Nasa rurok pa lamang ng antas na Heavenly Immortal, ngunit kaya niyang sabayan ang dalawang walang kapantay na Panginoon. Magpadala agad ng tao para mag-imbestiga, kailangang malaman natin ang pagkatao ng taong ito. Sa panig ng labanan, inilabas ng Panginoon ng angkan ng Daxiao ang isang palakol. Gumawa siya ng selyo at bumigkas ng isang spell. Kaluluwa ng demonyong kabayo, tatlong kaluluwang nagtitipon sa Dao Scatter. Sa harap ni Kinnan, hindi mabilang na mga espada ang sumugod. Kalmado pa ring naghintay si Kinnan. Sa itaas, ang itatlong kaluluwang nagtitipon sa Dao Scatter, Sanhanju Dao San, ay lumitaw sa itaas ng kanyang ulo. Sinimulan nitong atakihin si Kinnan, ngunit nanatili lang siyang nakatayo nang hindi natitinan. Nang makita ito ni Kinnan, mayabang pa rin siyang nagtanong, "Gagamitin niyo ang dalawang hamak na Dao artifact na ito laban sa akin?" Iwinasiwas ni Kinnan ang kanyang Duantian saber at magaan na humiwa. Ang paparating na sword intent ay agad na nawasak. Pagkatapos ay dumiretso ito sa Sanhanju Dao San na pumigil dito. Muling iwinasiwas ni Kinnan ang kanyang Duantian saber at sunod-sunod na humiwa. Sa kabilang banda, sumugod ang walang kapantay na Panginoon ng angkan ng Daxiao. Bumagsak na lakas ng makalangit na palad. Jiang Liqianqiang. Mabilis na lumipat si Kinnan sa likuran ng walang kapantay na Panginoon ng angkan ng Xingkong. Nagpakawala siya ng isang atake. Zandaoxiandian Kuchen ni J. War Dao Immortal Scripture, Heaven Bending Strike. Gulat na sumigaw ang walang kapantay na Panginoon. Ang batang ito marunong siya ng ganyang uri ng instant movement technique. Kung masisira niya ito, masasayang lang ang selyong ginawa ko. Kumilos ang Panginoon ng angkan ng Daxiao. "Bata, huwag mong maliitin ang aming angkan ng Dajiao." Pagkatapos ay nagpakawala siya ng isang atake, ang dakilang Jiao, bumaba sa mundo. Dajiao Jiangshai. Mabilis na tumalon pa atras si Kinnan, at sakto niyang naiwasan ang atake. Ang lakas ng pagsabog ay nagpatalsik sa kanya paatras. Dumausdos ang kanyang katawan sa lupa.
Naisip ni Kinnan, ang mga sinaunang angkang ito ay talagang hindi maaaring maliitin. Kung naging mas mabagal lang ang reaksyon ko kanina, malamang ay napira-piraso na ako. Biglang humalakhak ng malakas ang walang kapantay na Panginoon ng angkan ng singkong. Ha 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 ha! Pagkatapos ay sinabi niya, tunay ngang pambihira ang iyong lakas. Ngunit ang isang heavenly immortal ay isa pa ring heavenly immortal. Hindi ito maikukumpara sa isang walang kapantay na Panginoon. Gumawa siya ng selyo at sinabi, yumuko ka sa aking harapan, langgam. Bigla, isang panginginig ang naramdaman na ikinagulat ni Kinnan at Aoyang-an. May pagdududang tiningnan ni Kinnan ang liwanag na nagmumula sa kalaban. Tila namukhaan ito ni Aoyang-an. Iyan ay isa sa mga tanyag na aye teknike ng angkan ng singkong. Ayon sa mga sabi-sabi, kung malilinang ito hanggang sa pinakamataas na antas, kaya nitong magpatawag ng 18 bituin ng sabay-sabay upang lipulin ang kaaway sa kawalan. Pagkatapos, nagpakawala ng atake ang walang kapantay na Panginoon ng angkan ng singkong. Isang sinag ng liwanag ang sumugod patungo kay Kinnan. Nanatili siyang nakatayo sa kinatatayuan, at hindi malaman kung bakit hindi siya tumatakbo. Naisip niya, peste, hindi makagalaw ang katawan ko. Lumalabas na hindi dahil ayaw tumakbo ni Kinnan, kundi dahil hindi siya makatakbo. Naggalit ang mga ngipin ni Kinnan at naisip, wala nang ibang paraan, kailangan ko na lang itong tiisin. Mula sa katawan ni Kinnan, biglang may mga ugat ng puno na lumabas. Ang mga ugat ay nagtipon-tipon at hinarangan ang aye teknike. Sa sandaling iyon, nagulat ang mga kalaban at nagtanong, paano niya nasangga ang iye-iyetin niya? Naisip ni Kinnan, ang kapangyarihan ng puno ng batas ng Dao ay tunay ngang hindi ako binigo. Sa pagkakataong iyon, ang mga ugat ay umurong at binalot si Kinnan bilang proteksyon. Naisip ng walang kapantay na Panginoon ng angkan ng singkong, hindi maikakaila, sa lahat ng mga pambihirang henyo na nakaharap ko, marahil ay isa ka sa pinakamalakas. Pagkatapos, muli siyang gumawa ng selyo at sinabi kay Kinnan, gayunpaman, ang agwat sa pagitan ng rurok na heavenly immortal at dalawang walang kapantay na Panginoon ay hindi isang bagay na madali mo lang mapupunan. Sakto sa sandaling iyon, isang galit na boses ang umalingaw-ngaw. Tama na! Itigil niyo na ang lahat! Ang dakilang teknike ng kalaban ay agad na naglaho. Puno ng takot niyang sinabi, opo, nakatatanda. Puno ng pagkadismaya ang kanyang mukha. Yele, sinuwerte lang ang batang ito. Naisip naman ng walang kapantay na Panginoon ng angkan ng Daxiao. Ang lakas ng taong ito ay pambihira. Kung magpapatuloy ang laban, baka kailanganin ko nang gamitin ang aking alas, at hindi pa rin tiyak ang pagkapanalo. Naisip ni Kinnan, ang boses na ito, marahil ay isa sa dalawang taong nakita ko gamit ang War God Immortal Eye noong pumasok ako sa lungsod ng 5 angkan, hindi ba? Sila marahil ang mga pinakamalakas na dalubhasa sa antas ng walang kapantay na Panginoon na ipinadala ng mga malalaking sinaunang angkan upang bantayan ang lugar na ito, na may antas ng lakas na maihahambing sa isang Xuanwang. Isang hakbang na lang mula sa pag-abot sa antas ng Jiu Chen Zai Zone. Sa sandaling iyon, muling narinig ang boses, ang mga pangyayari, naiintindihan ko na ngayon. Kayong dalawa, hindi pa ba kayo hihingi ng paumanhin? Ang mga salitang ito ay nakatutok sa dalawang hangal na sina Xiao Tianming at ang ikatlong batang maestro. Agad na magalang na yumukod si Xiao Tianming kay Aoyang-an. Kapatid na Dao, maraming pagkukulang kanina. Sana ay mapatawad mo ako sa aking kawalang galang. Samantala, ang ikatlong batang maestro ay nagsalita na may halong pag-aatubili. Ako rin ay tunay na nagsisisi. Hindi inasahan ng mga taong nakapaligid na sa Fa Cheng Wuzu, mapapayuko nila si Xiao Tianming at ang ikatlong batang maestro. Pagkatapos, muling narinig ang isang boses na nagtatanong, batang kaibigan, sa ganitong paraan ng paglutas sa usaping ito, nasisiyahan ka ba? Si Kinnan ay tumingala at magalang na sinabi, nakatatanda, tunay ngang kayo ay makatwiran at patas sa inyong paghatol. Lubos na humahanga ang inyong abang lingkod. Sa kanyang isip, naisip niya, sa ngayon, hindi pa alam ng mga malalaking sinaunang angkan ang aking pagkatao,
at bukod pa roon, ako ang nasa katwiran. Kaya tiyak na ayaw nilang palakihin ang issue at gusto lang itong ayusin kaagad. Ngunit kung matuklasan nila ang aking pagkatao, malamang sa pagkakataong iyon. Muling narinig ang boses, batang kaibigan, nasa rurok ka pa lamang ng antas na heavenly immortal, ngunit taglay mo na ang ganyang lakas. Talagang namangha ang matandang ito. Kung hindi mo mamasamain, bakit hindi ka lumapit dito upang makasama ang matandang ito sa isang tasa ng alak at magpalitan ng kuro-kuro? Magalang na tumanggi si Kinnan, maraming salamat po sa inyong magandang hangarin, nakatatanda. Ngunit kamakailan lamang ay mayroon akong kaunting napagtanto, at nais kong magmadaling pumasok sa Yuan Tsuzai J upang umangat at maging isang walang kapantay na Panginoon. Sana po ay maunawaan nyo. Muli, hinusgahan ni Kinnan sa kanyang isip, Yene, malamang na ang pag-uusap tungkol sa alak ay isang pagkukunwari lamang. Ang totoong layunin ay siya sa atin ang aking pagkatao. Sa pagkakataong iyon, muling nagsalita ang boses, kung ganoon, kalimutan na natin ito. Dito na nagtatapos ang usaping ito. Hindi na dapat gamitin ng iba ang pagkakataong ito upang pahirapan pa ang batang kaibigan. Ibigay na ninyo kaagad sa kanya ang token para makapasok sa hangganan. Magalang na sumagot si Kinnan, maraming salamat, nakatatanda. Lumapit si Xiao Chenglong kay Kinnan. Inabot niya ang 2 token at sinabi, heto ang 2 token para makapasok sa hangganan. Sana'y tanggapin mo, kapatid. Kinuha ni Kinnan ang 2 token na inabot ni Xiao Chenglong. Tinapik niya sa balikat ang tulalang si Ouyang An at sinabing, tara na, pumasok na tayo sa Yuan Tsuzai J. Noon lamang natauhan si Ouyang An, sige, sige. Pagkatapos, kapwa lumipad palayo sina Kinnan at Ouyang An. Ang mga naiwang tao ay napabuntong hininga. Ang Yuan Tsuzai J ay muling tatanggap ng isang pambihirang henyo. Tara, tingnan natin kung may pagbabago ba sa listahan ng Jiugong Jin Xianzong. Pagpasok sa Yuan Tsuzai J, dapat nating iwasan ang taong ito. Sa loob ng Yuan Tsuzai J, lumapag siya sa lupa. Tumayo si Kinnan, kinapa ang kanyang sarili at sinabing, heto ang iyong token para makapasok sa hangganan. Pagkatapos, kumuha siya ng isang jade tablet at ibinigay kay Ouyang An. Bukod dito, regalo ko na rin sa iyo itong jade slip. Naglalaman ito ng isang hibla ng aking kalooban na maaaring makatulong sa iyo ng isang beses. Maingat itong tinanggap ni Ouyang An. Pagkatapos ay sinabi ni Kinnan sa kanya, kung gayon, mauuna na ako. Nang makitang paalis na si Kinnan, nagmamadaling nagtanong si Ouyang An, sandali, nakatatandang kapatid. Kayo po ba ang tinaguriang unang immortal? Lumingon si Kinnan, inilagay ang daliri sa kanyang labi bilang senyas ng pananahimik at pabulong na sinabi. Tandaan mong ilihim ito. Sunod-sunod na tumango si Ouyang An, makakaasa kayo, nakatatandang kapatid. Titiyakin kong hindi ako magdudulot ng gulo sa inyo. Pagkatapos, may kinuha si Ouyang An at sinabing, nakatatandang kapatid, maraming salamat sa pagligtas ninyo sa akin sa pagkakataong ito. Wala akong mayaalay na magandang bagay bilang kapalit, kaya't sana ay tanggapin nyo ang butong ito. Napatingin si Kinnan sa bagay na yon at naisip ha. Itong sinaunang buto na hugis at sulok at ganap na itim ay. Nang makita ni Ouyang An ang reaksyon ni Kinnan, ipinaliwanag niya, ito ay isang bagay na hindi ko sinasadyang nakuha noon. Hindi ko rin alam kung ano ito, ngunit dahil dito kaya ako pinuntirya ng 3 batang maestro. Marahil ay isa itong mahalagang kayamanan. Sana po, nakatatandang kapatid, ay huwag niyo itong tanggihan, kung hindi ay hindi ako mapapakali. Sumingit din sa usapan si Mingwang, Yene, ang aura ng sinaunang butong ito tila nakita ko na ito sa kung saan. Tinanggap ito ni Kinnan at sinabi kay Ouyang An, kung gayon, salamat sa iyong magandang loob. Nagsimula siyang maglakad paalis, kumaway at nagpaalam kay Ouyang An, magkikita tayong muli kung tayo'y pagtatagpuin ng tadhana. Pinagmasdan ni Ouyang An ang papalayong anyo ni Kinnan at naisip, ang isang tunay na lalaki ay dapat nakatulad ni nakatatandang kapatid na Kinnan. Sa pagkakataong iyon, nakapasok na si Kinnan sa loob ng Yuan Tsuzai J.
Ginamit ni Kinnan ang kanyang Aya teknike upang pagmasdan ang paligid. Bahagya niyang binigkas, War God Immortal Eye, buksan. Ang paningin ni Kinnan ay lumawak, at nakita niya ang mga tanawin sa paligid, may mga tao pang ang naglalaban. Napabuntong hininga si Kinnan, napakakapal ng aura ng Immortal Intent. Hindi nakapagtataka na pinipili ng mga pambihirang henyo ang lugar na ito upang subukang umangat sa antas ng walang kapantay na Panginoon. Bigla, ang singsing sa daliri ni Kinnan ay nagliwanag ng kulay pula. Tinignan ni Kinnan ang singsing sa kanyang kamay at nagulat na nagtanong, Gaye, huwag sabihin ang espesyal na Immortal Intent sa lugar na ito ang gumising sa sinaunang butong ito. Isang kahon ang lumitaw sa kamay ni Kinnan. Sa sandaling iyon, biglang sumigaw si Mingwang, naku po. Naaalala ko na. Kinnan, iyan ay isa sa mga 3 walang kapantay na binhi ng Dao, ang binhi ng puno na nagbubunga ng milagrosong prutas. Nagulat na nagtanong si Kinnan, 3 walang kapantay na binhi ng Dao. Ano yon? Ipinaliwanag ni Mingwang, ang tinatawag na 3 walang kapantay na binhi ng Dao, ay 3 uri ng pambihirang bagay mula sa langit at lupa. Mayroon silang ganitong pangalan dahil kapag sila ay lumago, matutulungan nila ang isang tao na maabot ang perpektong Dao realm. Halimbawa, itong binhi ng puno na nagbubunga ng milagrosong prutas, kapag ito ay lumago, magbubunga ito ng mga milagrosong prutas ng langit at lupa. Ang pagkain ng isang piraso ay magbibigay ng pagkakataong maabot ang perpektong Dao realm. Kung makakakain ka ng 10 piraso, tiyak na maaabot mo ang perpektong Dao realm. Naisip ni Kinnan, hindi ko akalain na ganito kadakila ang pinagmulan ng sinaunang butong ito. Hindi nakapagtataka na handang gawin ng 3 batang maestro ng 5 clan ang lahat para makuha ito. Napabuntong hininga si Mingwang, sayang nga lang at malubhang nasira ang pinagmulan ng butong ito. Kung gusto mong maghintay na ito'y lumaki, mamulaklak, at magbunga, aabutin ito ng hindi bababa sa 50 taon. Bukod pa riyan, sa bawat 50 taon, isang prutas lamang ang maibubunga nito. Agad na nagtanong si Kinnan, wala na bang ibang paraan para mapabilis ang paglaki at pagbunga nito? May halong panghihinayang sa boses ni Mingwang, maliban na lang kung makakahanap ka ng isang cultivator mula sa Twin Lin Niti Nisi na umabot na sa Body of No Spirit at gagamitin ang Seal of No Spirit. Pagkasabi nito, biglang naalala ni Mingwang, sandali. Muntik ko nang makalimutan. Bata, taglay mo na ang isang kakaibang uri ng selyo, ang Master Spirit Seal. Maaari tayong maghanap ng isang pambihirang lugar, mag-ipon ng saganang Immortal Intent, at pagkatapos ay gamitin ang Master Spirit Seal sa binhi ng puno na nagbubunga ng milagrosong prutas. Sa ganoong paraan, mapapabilis natin ang paglaki nito at makakapagbunga ito ng 1 hanggang 2 milagrosong prutas ng langit at lupa. Napabuntong hininga si Kinnan, hindi ko inaasahan na ganito kalaking regalo ang ibinigay sa akin ni Ouyang An. Sa kanyang isipan, naisip niya, kailangan ko lang ng 1 hanggang 2% pagkakataon upang matagumpay na mabuo ang aking Dao Core. Ano sa tingin mo, kung ipapalaganap ko ang balita tungkol sa milagrosong prutas ng langit at lupa, makakaakit kaya ako ng mas maraming pambihirang henyo? Bukod pa riyan, maaaring gamitin ang blue-white flower para pabilisin ang paglitaw ng hindi mabilang na mga legacy sa loob ng Yuan Xu Zai J. Nagmamadaling pinigilan siya ni Mingwang, huwag kang gagawa ng kalokohan. Alam mo ba kung gaano karaming pambihirang henyo ang lilitaw kapag ginawa mo yan? Sa oras na iyon, sa iyong sarili lamang, hindi mo kayang protektahan ang milagrosong prutas ng langit at lupa. Diretsahang tumanggi si Kinnan, Mingwang, hindi mo na kailangang magsalita pa. Buo na ang pasya ko. Kung hindi ko akitin ang mga pambihirang henyong ito, kahit na magkaroon pa ako ng 10 milagrosong prutas ng langit at lupa, mahihirapan pa rin akong maabot ang antas na ninanais ko. Ang puno ng Dao sa aking katawan ay kasisimula pa lamang mabuo. Kailangan kong kumpletuhin ang pag-aaral ng mga paraan ng pagtatanong sa Dao ng iba pang mga Supreme Dao traditions upang makamit ang pagiging perpekto. Kaya, kailangan kong akitin ang mga pambihirang henyo ng mga Supreme Dao traditions na ito.
Pagkatapos, gagamitin ko ang ownerless vault map para makuha ang kanilang mga paraan ng pagtatanong sa DAO. Sinubukang payuhan ni Mingwang si Kinnan, kahit hindi ka gumawa ng ganyang mapanganib na hakbang, may iba pa ring paraan para makumpleto ang iyong DAO. Huwag mong gaanong itaas ang iyong sarili, at huwag mo ring maliitin ang mga pambihirang henyo ng iba't ibang Supreme DAO traditions. Sumagot si Kinnan, kung makakatagpo man ako ng isang pambihirang henyo na mas malakas kaysa sa akin, para sa akin, isa rin iyong magandang bagay. Nawalan na ng magawa si Mingwang at sumang-ayon na lamang, sige na nga. Mahirap talagang payuhan ang ayaw makinig. Bahala ka na. At isa pa, dahil sinagot ko na ang mga katanungan mo, dapat bigyan mo rin ako ng isang milagrosong prutas ng langit at lupa bilang kabayaran. Sumang-ayon si Kinnan, syempre, mangyayari yan. Sinabi ni Mingwang kay Kinnan, kung gayon, gamitin mo na ngayon ang iyong selyo upang subukang buhayin ang binhi ng puno na nagbubunga ng milagrosong prutas. Umupo si Kinnan. Ginamit niya ang Master Spirit Seal at itinapat ito sa loob ng binhi. Agad na lumikha ang Master Spirit Seal ng isang sinag ng liwanag na bumalot sa binhi. Nang makita ang liwanag na nagmumula sa loob ng binhi, nagmamadaling sumigaw si Mingwang, tigil. Itigil mo na agad. Kung magpapatuloy ka, tiyak na magkakaroon ng kakaibang pagbabago. Hindi sapat ang selyo lamang. Kung nais mong mapabilis ng husto ang paglaki nito, kailangan natin ng napakaraming purong immortal intent. Kailangan nating makahanap ng 2 o 3 pambihirang kayamanang lupain. Agad na itinago ni Kinnan ang binhi at sinabi kay Mingwang, kung ganoon, direkta na tayong pumasok sa kaloob-looban ng Yuan Tzu Zaijie. Mabilis na nakarating si Kinnan sa hangganan ng lambak. Lumapag siya sa lupa at sinabi, dito muna tayo huminto. Naisip niya, wala akong mapa ng Yuan Tzu Zaijie, at hindi ko rin alam kung nasaan ang mga pambihirang kayamanang lupain na yon. Mas mabuting maghintay na lang dito hanggang sa maapektuhan ng blue-white flower ang lupain ito. Makalipas ang 3 araw, ginamit ni Kinnan ang Master Spirit Seal para buhayin ang binhi. Tiningnan ni Mingwang ang binhi at sinabi, marahil ay malapit na ang oras. Sakto sa sandaling iyon, isang sinag ng liwanag ang sumabog, na nagdulot ng isang kakaibang pagbabago sa buong hangganan. Maging si Mingwang ay nasabi. Ang mga labi ng legacy ng Yuan Tzu Zaijie ay sunod-sunod ng naglitawan. Nang makita ang mga tuldok ng liwanag sa kalangitan, napagtanto ni Mingwang at sinabi, iyon na nga. Kailangan lang natin makahanap ng 2 o 3 pambihirang kayamanang lupain, at sapat na yon. Ngunit dahil sa ingay na ginawa mo, tiyak na marami kang naakit na mga cultivator na papasok dito. Napabuntong hininga si Kinnan, ito ay isang bagay na hindi ko makontrol. Ang 5 buwan sa kalangitan ay marahil isang sinaunang dakilang pormasyon na tumutugma sa 6 na kayamanang lupain sa ibaba. Idinagdag ni Mingwang, sa ngayon, hindi ko pa nakikita ang kababalaghan sa likod nito. Ngunit kung pupunta tayo sa direksyon ng Timog Silangan, tiyak na magkakaroon tayo ng magandang resulta. Lumingon si Kinnan at sinabi kay Mingwang, kung gayon, tara na sa Timog Silangan. Ilang sandali pa, nakarating si Kinnan sa harap ng isang pinto. Binuksan niya ito at naisip, tunay ngang pambihira ang lugar na ito. Pumasok si Kinnan sa loob at napabulalas, napakakapal ng immortal intent dito. Pinaalalahanan ni Mingwang si Kinnan, pumunta ka sa maulap na lugar sa unahan at tingnan mo. Sa loob ng puting ulap na yon, tila mayroong isang mahiwagang kapangyarihan. Diretsong pumasok si Kinnan sa loob. Ang kanyang dinaraanan ay napapalibutan ng isang makapal na ulap. Naisip ni Kinnan, sa loob ng puting ulap na ito, kahit ang War God Immortal Aiko ay limitado lamang sa 10 metro ang nakikita. Sakto sa sandaling iyon, isang sinag ng liwanag ang lumitaw sa harapan ni Kinnan at Mingwang. Nagulat si Mingwang at nagtanong, huwag mong sabihin ito ang Xian Yukiko, Immortal Moon Gap. Unang beses itong narinig ni Kinnan kaya't nagtataka siyang nagtanong, ano ang Xian Yukiko? Ipinaliwanag ni Mingwang, sinabi ko na kanina, ang 5 buwan sa kalangitan ay tumutugma sa 6 na pambihirang kayamanang lupain.
Ang Xian Yukiko ay isa sa mga yon. Subukan mong magpadala ng isang hibla ng immortal power sa loob. Agad na iwinasiwas ni Kinnan ang kanyang kamay at nagpakawala ng isang daluyong ng immortal intent patungo sa Xian Yukiko. Pagpasok pa lamang, agad itong sinalubong ng bumubulusok na immortal intent mula sa loob ng Xian Yukiko. Pagkatapos, mula sa loob nito, hindi mabilang na daluyong ng immortal intent ang lumabas patungo kay Kinnan. Nang maramdaman ni Kinnan ang makapal na immortal intent, natulala siya. Humalakhak ng malakas si Mingwang, hahaha. Ang immortal intent pa lang ng Xian Yukiko ay sapat na upang tulungan ang binhi ng milagrosong prutas na lumaki ng husto, at kahit na mamulaklak at magbunga. Bigla, may narinig na ingay mula sa gilid na nakaagaw ng pansin ni Kinnan. Agad-agad, ilang malalaking aso ang lumitaw at sumigaw kay Kinnan, ang lakas ng loob mo. Paano mo nagawang pasukin ang sagradong lugar na ito ng basta-basta? Mamatay ka na. Sumilip si Mingwang at sinigawan ang mga aso, Jenny. Nandito ang inyong kamahalan, paano kayo nangahas na manggulo? Nang makitang handa ng kumilos si Mingwang, pinigilan siya ni Kinnan. Sandali, Mingwang. Pagkatapos, sinabi niya sa mga asong bantay, mayroon akong gagawing mahalagang bagay dito. Kung papayag kayong manatili at tulungan akong bantayan ang lugar na ito. Pagkatapos, kalahating nag-alok at kalahating nagbanta siya sa mga aso, hindi ko kayo papatayin. Ano sa tingin niyo? Nang marinig ito ng mga aso, naramdaman nilang sila'y iniinsulto. Iwinasiwas ng isang aso ang kuko nito, nais kalmutin ang mukha ni Kinnan, at sumigaw, tao, hinahanap mo ang iyong kamatayan. Kasabay nito, ang ibang mga aso ay ibinuka ang kanilang mga bibig, at ang immortal intent ay nag-ipon sa harap nito, handa nang umatake. Nang makita ni Kinnan na handa na silang umatake, sinabi niya, tunay ngang kayo na mismo ang naghahanap ng katapusan. Matapos ang 100 hininga, ang mga aso ay bugbog sarado na, umiiyak sa sakit. Umupo si Kinnan sa likod ng isang aso at nagtanong, sinabi ko na sa inyo, huwag niyo akong kalabanin. Ngayon, alam niyo na ba ang pagkakamali niyo? Masunuring sumagot ang mga aso, opo, alam na po namin. Pinakalma ni Kinnan ng aso. Una sa lahat, kailangan niyong gumawa ng panunumpa ng immortal at demonyo. Pagkatapos, lumabas kayo sa ginintuang tarangkahang iyon at magbantay sa labas. Kung may makita kayong cultivator na gustong pumasok, pigilan niyo sila. Kung kinakailangan, maaari niyo silang patayin. Masunuring sumagot ang mga aso, masusunod po. Matapos ayusin ang lahat, tumalon si Kinnan mula sa likod ng asong nakahandusay sa lupa. Nang makitang papalayo na sina Kinnan at Mingwang, lihim na napabuntong hininga ang aso sa kanyang isipan, tunay ng isang demonyo. Naisip ni Kinnan, nahanap ko na ang unang kayamanang lupain. Kung gayon, oras na para simulan ang pagpapalaki sa binhi ng milagrosong prutas. Sinabi ni Mingwang kay Kinnan, ako ang magpapadala ng immortal power para buhayin ang Xian Yukiko. Ikaw naman ang gagamit ng Master Spirit Seal. Tandaan mo, nasira na ang pinagmulan ng binhi ng milagrosong prutas na ito. Bago ito tuluyang lumaki at maging isang malaking puno, anuman ang mangyari, hindi ka dapat magambala. Pagkatapos, ginamit ni Mingwang ang kanyang demonyong kuko at itinapat ito sa binhi ng milagrosong prutas. Ginamit ni Kinnan ang immortal power mula sa loob ng Xian Yukiko, Immortal Moon Gap, at ipinadala ito sa puno ng milagrosong prutas. Matyagang pinanatili ni Kinnan ang kanyang immortal teknike, ginagabayan ang immortal power ayon sa kanyang kalooban. Sa sandaling ito, ang puno ng milagrosong prutas ay sumisipsip ng papalaking dami ng immortal power. Mula sa loob ng buto, isang usbong ang lumitaw. Naisip ni Kinnan, kakausbong pa lamang ngunit taglay na nito ang ganitong Dao intent. Ang puno ng milagrosong prutas na ito ay tunay ngang karapat-dapat sa pangalan nito bilang isa sa 3 walang kapantay na Dao. Pagkatapos ng 8 oras, ang puno ng milagrosong prutas ay lumaki na at naging isang malaking puno. Patuloy pa ring kinokontrol ni Kinnan ang immortal power at ipinapadala ito sa puno. Naisip niya,
Ang walang tigil na paggamit ng Master Spirit Seal sa loob ng halos isang buong araw, kahit na gaano pa kalalim ang aking immortal power, ay medyo hindi ko na kinakaya. Bukod pa rito, ang puno ng milagrosong prutas na ito ay tila umabot na sa hangganan ng pag-unlad nito. Habang nakakaramdam ng pagod, may napansin si Kinnan na kakaibang paggalaw. Naisip niya, nandito na. Mula sa loob ng Xian Yukiko, isang napakatinding killing intent ang lumabas. Ang killing intent na ito ay sinipsip lahat ng puno ng milagrosong prutas, na naging dahilan upang magliwanag ang puno ng isang mahiwagang kulay pila. Naisip ni Kinnan, napakalakas ng killing intent, ngunit hindi ito maiiwasan. Kailangan ko itong harapin ng direkta at ipagpatuloy ang paggamit ng Master Spirit Seal. Pinuri siya ni Ming Wang, hindi masama. Ang iyong selyo ay tunay ng pambihira. Kung magpapatuloy tayo ng ganito, 10 araw lang ang kailangan natin para mamulaklak at magbunga ang puno ng milagrosong prutas. At malaki ang posibilidad na 3 prutas ang ibunga nito. Nang makita ang paghihirap sa mukha ni Kinnan, pinaalalahanan siya ni Ming Wang, ang immortal power sa bunganga ng Xian Yukiko ay halos kalahati ng nasipsip. Ang natitira ay tiyak na hindi sapat para suportahan ang paglaki ng puno ng milagrosong prutas. Kailangan mo nang maghanap ng isa pang pambihirang kayamanang lupain, mas mabuti kung mas malakas pa sa Xian Yukiko, upang maiwasan na kailangan pang lumipat sa kritikal na sandali. Nagulat na nagtanong si Kinnan, kung aalis ako sa kalagitnaan, ano ang mangyayari sa puno ng milagrosong prutas? Ipinaliwanag ni Ming Wang, hindi iyon problema. Ngayon na ito ay ganap ng lumago, kahit umalis ka pa ng isang araw ay ayos lang. Kailangan ko lang manatili dito upang tiyakin na patuloy itong sumisipsip ng immortal power. Sumang-ayon si Kinnan, sige, gawin natin ang sinabi mo. Sa sandaling iyon, ang 3 aso ay nakatayo pa rin sa labas ng tarangkahan, nagbabantay para kay Kinnan. Samantala, si Kinnan ay nagtago na sa likod ng pinto, handang tambangan ang sinumang maglakas loob na lumapit. Naisip niya, kahit hindi ko alam kung nasaan ang mga pambihirang kayamanang lupain, maaari kong hilingin sa iba na sabihin sa akin. Pagkatapos, lumipat siya sa isang kalapit na kabubatan at pumili ng isang malaking puno para sa kanyang sarili. Sumandal si Kinnan sa puno, tila isang taong nag-aabang ng kuneho. Naisip niya, kailangan ko lang umupo dito at maghintay na may kumagat sa pain. Hindi nagtagal, isang grupo ng mga tao ang lumipad sa kalangitan. Itinuon ni Kinnan ang kanyang tingin. Sa wakas, isang grupo mula sa sinaunang angkan ang dumating. Biglang lumitaw si Kinnan at hinarangan ang daan ng isang babae na ikinagulat nito. Galit na nagtanong ang babae, sino ka? Bakit mo hinaharangan ang aming daan? Sumigaw din ang mga lalaking kasama niya, umalis ka sa daan. Ngunit hindi gumalaw si Kinnan. Naramdaman ng babae ang malakas na aura ni Kinnan at agad na natigilan. Malamig na nagtanong si Kinnan, sabihin niyo sa akin, sa kaloob-looban ng Yuan Tsuzaijie, mayroon bang mga pambihirang labi ng legacy na lumitaw? Puno ng takot na sinabi ng babae, batang kaibigan, ang alam lang namin ay tila may lumitaw na isang tulay doon. Ang mga pinakamalalakas na dalubhasa sa aming angkan ay nagtungo na roon. Pinaalalahanan ni Kinnan, gumawa ka ng panunumpa ng immortal at demonyo upang patunayan na hindi ka nagsisinungaling at hahayaan ko kayong umalis. Nang makita ng babae na gusto lang ni Kinnan na magtanong ng impormasyon at hindi naman mananakit, nakahinga siya ng maluwag. Sige, walang problema. Kaya naman, sinundan ni Kinnan ang direksyong itinuro ng babae at nakarating sa isa pang kabubatan. Sa kanyang harapan ay lumitaw ang isang kulay gintong tulay na may napakakakaibang anyo. Itinuon ni Kinnan ang kanyang tingin at maingat na inobserbahan ito. Sinubukan niyang maghanap ng kung ano, ngunit wala siyang nakita. Nagtaka siya. Kakaiba, walang anuman sa dulo ng tulay na ito. Ngunit dahil nandito na rin lang, nagpa siya si Kinnan na alamin ito ng husto. Sige na nga, akyatin ko na para tingnan. Mabilis siyang lumipad paakyat sa tulay upang alamin kung ano ang mayroon doon. Nang makatapak siya, napansin niyang wala namang kakaiba sa tulay.
Pinabilisan ni Keenan ang kanyang takbo, tinatahak ang tulay upang alamin kung ano ang lihim nito na nakapupukaw ng kuryosidad ng iba. Matapos tumakbo ng ilang saglit, bigla siyang huminto, o mas tamang sabihin, may pumigil sa kanya. Ipinatong niya ang kanyang kamay at kinapa ito, saka nagtanong, ha? Isa na namang hadlang. Kaya naman, diretsahang pinunit ni Keenan ang hadlang at pumasok sa loob. Pagkatapos makalagpas sa hadlang, nagulat si Keenan at lumingalinga. Nakita niya na napapalibutan siya ng isang grupo ng mga tao na naroroon na at may ilan pang papasok. Sa kanyang harapan ay isang lugar na parang arena, at sa paligid nito ay may mga nakatayong batong tableta. Hinawakan ni Keenan ng isang lalaki at nagtanong, kapatid na daw, anong nangyayari dito? Magiliw na sumagot ang lalaki, mukhang hindi mo pa alam, kapatid na daw. Ang lugar na ito ay mula sa isang mapa na lumitaw sa kalangitan matapos magpakita ang 5 gulong na lilang buwan. Ayon sa mapa, mayroong kabuang 12 pamanang pagkakataon dito. Kaya naman kami naparito. Hindi ko lang alam kung ang cultivation mo, kapatid na daw, ay umabot na sa ika-7 antas ng makalangit na immortal. Kung hindi, malaki ang posibilidad na itutulak ka palabas ng ibang mga tao. Masayang sumagot si Keenan, huwag kang mag-alala, kapatid na daw, ang cultivation ko ay siyempre umabot na sa ika-7 antas ng makalangit na immortal. Naisip niya, mukhang mayroon ng kasunduan ang mga taong ito na huwag payagan ang mga may mababang cultivation na makisali. Nagtatakang nagtanong si Keenan, ngayong nasa harapan na natin ang 12 pamanang pagkakataon, bakit hindi pa pumapasok ang lahat? Ipinaliwanag ng lalaki, kailangan nating maghintay hanggang sa tumama ang liwanag ng buwan sa 12 sinaunang estatwa at buhayin ang mga ito. Doon pa lang tayo makakapasok. Ang sinumang pilit na pumasok ay kamatayan lamang ang haharapin. Huwag ko nang ililihim sa iyo, kapatid na daw, 6 na kanhi, 12 oras, na akong naghihintay dito, ngunit wala akong magawa. Kailangan lang talagang maghintay. Nagpasalamat si Keenan, ganoon pala. Maraming salamat sa iyong paliwanag, kapatid na daw. Sinimulan ni Keenan na gamitin ang kanyang mata ng immortal na Diyos ng digmaan upang obserbahan ang lahat sa paligid. Tumingin siya sa liwanag sa kalangitan at sinabi, ang kalangitan dito ay tunay ngang may kakaibang kapangyarihan na dahan-dahang kumakalat. Mukhang hindi na magtatagal at bababa na ang liwanag ng buwan. Pinuri ng lalaki, ang iyong aya teknike, kapatid na daw, ay tila napakagaling. Kaya, ano sa tingin mo kung magkampihan tayo mamaya? Sa aming panig, mayroon na kaming ging. Ngunit sakto sa sandaling iyon, isang kamay ang pumatong sa balikat ng lalaki, na nagpatahimik sa kanya. Sa likuran niya, isang binata ang lumitaw. Tinitigan niya si Keenan ng may naniningkit na mga mata.